Hinihiling po na ang lahat ay tumayo at atin pong pakinggan ang sinasabi ng ating Panginoon na matatagpuan po natin sa Aklat ng Mga Awit, chapter 103, verses 19 to 22. Si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo si Yahweh, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkalangitan, kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman. O purihin ninyo siya, kayong lahat na nilalang, sa lahat ng mga dakong naghahari ang may kapal. O aking kaluluwa, si Yahweh ay papurihan. O aming Diyos, tunay po na Ikaw ang Diyos na dakila, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at hanggang sa darating pang panahon na hindi nagbabago kailanman. Salamat Ama dahil kami iyong pinili, kami iyong tinawag, kami iyong muling ibinalik sa iyong harapan, Panginoon. At sa oras na ito, Ama, nagpapasalamat po kami dahil naririto ang buhay po ng inyong pong mga anak. Patuloy na lumalapit sa iyo, patuloy na sumasamba sa iyo. Nais po namin, Panginoon, na ihandog ang aming mga buhay sa iyo ng karapat-dapat. Hinihiling po namin, Panginoon, na sa lahat po ng mga kasalanan na amin pong paulit-ulit na nagagawa sa iyo, muli po kaming nagpapakumbaba at humihingi po ng tawad. Patawad, Ama, dahil alam po namin, ang bawat ginagawa namin sa iyo ay hindi lihim, kundi lantad sa iyong paningin, Panginoon. Ano man ang mga nagagawa namin sa araw-araw, nakikita mo kami. Kaya Lord, sa oras na to, muli po kaming humihingi ng paglilinis mo po sa aming buhay. At marapatin mo po na sa sandaling ito, maihandog po namin ang buhay na to ng karapat-dapat sa amin pong pagsamba sa iyo. Hinihiling po namin na sa oras na ito, patuloy kang maparangalan ng iyong pong anak, patuloy ka naming masamba, na kung sutuusin, Panginoon, ito yung aming tungkulin habang kami nabubuhay. Ang patuloy ka naming sambahin at pasalamatan, patuloy naming kilalangin ang kadakilaan mo sa aming buhay. Salamat, Ama, dahil walang hanggan ang iyong habag, walang hanggan ang iyong pagmamahal sa amin. Lord, sa oras na to, dinadalangin din po namin ang inyo pong pangunguna sa pagsambang ito, sa bawat lingkod mo po na tatayo sa pulpitong ito, Lord. Dalangin po namin na ikaw ang manguna sa buhay ng bawat isa sa kanila. Ang mga praise and worship team, Panginoon, sa pangunguna sa mga awitin, sa pagsamba, higit sa lahat, ang inyo pong tagapagsalita, Panginoon. Pangunahan mo siya. Ikaw po ang magsalita sa pamamagitan ng kanyang mga labi at tanging ang karunungang nagmumula sa iyo ang siyang maranasan po sa kanyang buhay. At tunay po na ang bawat mensahe na nais na mahayag, na nais mong ihayag sa amin sa umagang ito, ay siya pong maihayag lamang, Panginoon. At ihanda mo rin po ang puso ng bawat isa sa amin, naway magsilbi itong matabang lupa na matatamnan ng binhi ng iyong salita. At tunay po na sa paglago, sa pagsulong namin sa aming buhay, patuloy mo pong makita sa amin, Panginoon, ang pagsunod sa iyo, Lord God. Dalangin din po namin, Panginoon, na ang iyong banal na presensya po lamang ang siyang mahayag sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati ay tanging sa iyo at sa iyo po lamang, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, maging sa mga nanonood sa atin sa online. Welcome po sa ating worship service. At umpisahan po natin ang ating gawain sa pagbibigay ng papuri sa Panginoon. Halina tayo, tara na't purihin natin ang ating Panginoon. Palakpak po natin ang ating kamay, gamitin po natin ang ating mga boses.
Sing. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Amen. Ang Panginoon. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging Tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, 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 dakila siya. At kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus. at tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, 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 dakila siya. Patuloy po natin awitin ang kabutihan ng Panginoon. Sa piling mo'y may kagalakan, sa piling mo'y may kasaganaan, sa piling mo'y may kapayapaan, O Diyos, sa piling mo. Sa piling mo'y may kagalakan, sa piling mo'y may kasaganaan, sa piling mo'y may kapayapaan, O Diyos, sa piling mo. Kay buti mo, O Diyos, hindi ka nagbabago, kamangha-manghang gawa mo ay nararanasan ko. Kay buti mo, O Diyos, hindi ka nagbabago, ang kamangha-manghang gawa mo ay nararanasan ko. Anumang kalungkutan, nasa iyo ang kagalakan. Anumang kakulangan, ikaw ang kasabatan. Anumang karamdaman, ikaw ang kagalingan. Sa lahat ng kaguluhan, ikaw, O Diyos, ikaw, O Diyos, ang kapayapaan. Kay buti mo, O Diyos, hindi ka
kamangha-manghang gawa mo ay nararanasan ko. Kay buti mo, O Diyos, hindi ka nagbabago. Kamangha-manghang gawa mo ay nararanasan ko. Ay nararanasan ko. Nararanasan ko. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin siya. Patuloy po tayong magpasakop sa presensya natin, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy po tayong magbigay ng mga papuri. Bigay po natin ating pasasalamat sa Panginoon. At habang inaawit po natin itong banal mong tahanan, gawin po natin itong panalangin sa Panginoon na talagang isuko ang ating buhay at bigyan ng puwang sa ating puso ang ating Panginoon para siya ay manahan. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong
wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papunit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Nang walang hanggang mga papurit pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Open mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Sing, pupurin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian,
kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Let's declare sa'yo lamang, Panginoon. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Minsan paawitin natin, Jesus, sa'yo. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapan. Minsan paawitin natin, pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, palakpakan po natin ating Panginoon. Itaas po natin siya sa ating kalagitnaan ngayon. Purihin natin siya. Muli, palakpakan po natin ating Panginoon.
Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po sa ating po mga kapatid na nanunood, nakasama po namin sumasamba sa mamagitan po ng FB Live. Magandang umaga po sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan. Nabati nyo na po ba ang inyong pong mga katabi? Although hindi ho makikita ang inyong mga ngiti, kindat na lang ho at sabihin good morning. Ayan. So ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay may pinamagatan pong strengthening your grip on prayer. Ayan. Kapag usaping panalangin o pananalangin, ang una ho nating naiisip ay ang itinuro ng Panginoong Jesus. Ano po? Sa chapter 6 ng Matthew, I think. Okay? Pero bago yun po, basahin po na natin ang Filipos chapter 4 verse 6 to 7. So, masyado ho marami kung pag binasa ho natin from chapter 1 hanggang 12. Ito na lang muna ho ang basahin natin ngayon. Sabi po dyan, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Tayo po muna ay yumuko at tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito ay nais po naming ipagkatiwalang lubos sa inyo, Ama, ang aming pong pag-aaral ng iyong pong mga salita. Pagbulay-bulayan namin, Panginoon, ang inyong pong mga salita. Dalangin po namin ang inyong pong karunungan, katalinuhan, at higit sa lahat, Panginoon, buksan po ninyo ang aming mga puso, buksan po ninyo ang aming mga isipan, upang lubusan nga po namin itong maunawaan. At higit sa lahat, patuloy po ito maging kalakasan ng aming buhay espiritual. Sa inyo po namin tinataas ang lahat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. What is prayer in the Bible? Kapag sinabi natin, tinanong natin ang Bible, marami siyang sasabihin sa iyo. Panalangin ni Ana, panalangin ni Moses, iba't ibang panalangin. Pero ano ho ba talaga ang panalangin? So prayer in the Bible is how believers of God talk to Him. Ang panalangin ay isang pakikipag-ugnayan ng isang individual, ng tao sa kanyang Diyos. Sabi nga ng Hebreo, hindi pwedeng kalugdan ng Diyos ang isang tao kung wala siyang pananampalataya. Kaya una ho, ang taong nananampalataya sa Diyos, sa Panginoon, ay mananalangin yan. Lalapit at lalapit yan sa Panginoon. At ito naman po ang kagandahan ng mga lumalapit sa Panginoon, nananalangin sa Panginoon. Dahil ito privilege ng mga anak ng Diyos. Hindi ho lahat ng tao ay anak ng Diyos. Alam po natin yan sa John chapter 1 verse 12. Ang pinagkalooban lamang ng karapatan na maging anak ng Diyos ay yung mga kumilala kay Kristo, tumanggap kay Kristo. So, it's how they make their praise and thanksgiving and request known. So, sa kanilang paglapit sa Panginoon, pinaabot nila ang kanilang mga papuri, pinaabot nila ang kanilang pasasalamat, at ito po ay sa pamamagitan ng panalangin. Ang tanong po, how can we say that a believer's prayer life flourishes? Paano mo nasabi na ang buhay pananampalataya o ang buhay pananalangin ng isang mananampalataya ay lumago o lumalago? Siguro masasabi ho natin kapag regularly ikaw ay nananalangin o you pray regularly. Masasabi ho natin lumalago ang panalangin natin, buhay pananalangin natin kung ikaw ay laging nananalangin. Ikaw ay nagpipray. O kaya, ikaw ay you pray on the cross. O, ibig sabihin po yan, kay Jesus, sa Panginoon, sa Diyos. O kaya, you pray intensively. Talagang, pag ikaw ay nananalangin, nandoon yung bukal na bukal sa puso mo,
totoong-totoo sa puso mo at mayroon pang kasamang taas ng kamay at kasama pang pag-iyak, masabi nating itong panalangin ng taong ito ay lumalago. Ano pa? You pray at the prayer mountain. Ang isang tao pong lumalago sa pananampalataya, nagsisik pa siya ng mas malalim. At yung iba nga ay umaakyat pa ng bundok at nagpipray. Yung iba ay nagpiprayer in fasting. So masasabi din po natin, ito po yung pinakahigit sa lahat. If you can move mountains through prayer. So meron po akong konting kwento. Noong po ako ay bata pa lang, para siguro mga elementary or high school ako noon, meron pong isang manggagawa sa amin. Ito po ay isang parang pastora siya. Sabi niya, pinapanalangin ko itong bundok na to ay malipat dito sa kabilang lugar na ito. Tingnan mo, gumuguho na yung bundok. Lumilipat na doon sa kabila. Sabi ko, ganun ba ibig sabihin noong pagnanalangin sinabi ng Panginoon ay pag ang pananampalataya ay maliit at pwede mong mapalipat doon? At kailangan bang ipagmalaki ang iyong panalangin? Sa isip ko lang po noon, nung bata pa ako. Pero masasabi ho natin, the best na panalangin ay yung mayroong kusang loob at yung malalim ang kanyang relasyon sa Diyos. Mga kapatid, ang taong pong nananalangin, intentionally, pinalalalim niya ang kanyang relasyon sa Diyos. Si Apostol Pablo po ay mayroon siyang pananaw patungkol sa mga Kristiyano o perspective from Paul. Tingnan po natin sa verse 1, we all want to stand firm in faith, in our faith. Sabi po ng verse 1, sabi ni Apostol Pablo, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na kaugnay sa Panginoon. So sa pananaw ni Apostol Pablo po sa Philippians po yan. Philippians chapter 4 verse 1b. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Paano po natin masasabi na ang isang mananampalataya ay tumitibay? Alam po natin, tumitibay ang pananampalataya ng isang individual kapag dumadaan ito sa mga pagsubok. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, magbantay kayo. Talagang kapag gusto mong tumatag ang iyong pananampalataya, nandyan ang mga pagsubok na daraanan. Kaya nga tayo po, ang mga estudyante po, para mapunta sa next level, kailangan mag-exam, kailangan mag-test, kailangan mapagdaanan nila yung kanilang mga pagsubok para magpunta sila sa next level. So, ganito rin po ang buhay pananampalataya natin. At ito po yung sinasabi at pananaw ni Apostol Pablo, magpakatatag. Pangalawa, we all want to have a joyful attitude through the day. Sa buong panahon, sa buong araw, sabi niya sa verse 4, Philippians chapter 4, magala kayong lagi sa Panginoon. Iniulit ko, magala kayo. So, ang Apostol Pablo po, ang kanyang pananaw, dapat sa isang Kristiyano ay hindi siya laging nakasimangot. Hindi siya laging malungkot. Yes, nandiyan ang problema, pero hindi ho natin sinasabing tawanan ang problema sa pamamagitan ng pag-alakhak. Kundi magkaroon ho tayo ng kapayapaan sa ating puso, magkaroon tayo ng kagalakan sa ating puso, na sa gitna ng problema, alam natin kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang kanyang pananaw, dapat ang Kristiyano ay nagagalak sa gitna ng mga problema. Pangatlo po, ang kanyang pananaw, we all want to have minds that dwell on beneficial things. Dapat ang mga Kristiyano sa kanyang pananaw, sa chapter 4, verse 8, ganito po yung sinasabi, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat. Ibig sabihin po, beneficial, nakatutulong. Kapag hindi nakatutulong sa buhay pananampalataya natin sa isang individual, wag na ho nating ilagay, saksak sa ating isip. Kaya sabi niya nga sa Romans chapter 12,
verse 2, 1 and 2, ialay natin ang ating buhay. Ibig sabihin, ilagay natin ang ating sitwasyon, ang ating sarili, na lagi nating iniaalay sa Diyos. So mga bagay na totoo, o mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Sa pananaw po ng Biblia, ng Apostol Pablo, dapat ito yung ating ginagalawan. Ito yung laman ng ating puso. Ito yung laman ng ating isip. Pang-apat, we all want to apply God's principle to completely that we are flooded with His peace. So ang lahat ng tao ay dapat magkaroon ng puso na i-apply ang mga bagay, ang mga prinsipyo ng Diyos. Sa verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Mga kapatid, ito yung authentic Christian. Ini-a-apply niya ang prinsipyo mula sa Biblia. Marami pong principle na makukuha tayo sa mundo. Maraming matatalinong nagbigay ng mga idea kung paano mabuhay. Pero higit sa lahat po, mas mataas ang prinsipyo na ibinigay ng Biblia, ng Diyos sa atin, sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya kailangan po nating gawin. Kaya kailangan po nating tupdin. Kaya sabi po dyan, yung natutunan nila kay Apostol Pablo o sa mga apostol ay igawin. Tayo po, matagal na ho tayong mga Kristyano. Marahil po siguro sa atin dito ay higit ng 2 dekada. Mayroong 1 dekada o kaya may 30 dekada. Ang tanong po natin, yung antas ng pananampalataya po ba, ganun na rin kataas. So, ang kagandahan po rito, sabi na po sa Pablo, sa inyo ang Diyos. Sabi diyan, sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kapag ang prinsipyo ng Biblia ang nilalakaran natin, wala tayong katatakutan. Katulad po ng sinabi ni Haring David, wala akong katatakutan. Kasi lumalakad ako sa prinsipyo ng Diyos, sa prinsipyo ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, ito po yung pinanghahawakan natin. Kapag tayo ay nakalalakad sa pananaw ng Panginoon, wala tayong katatakutan. At panlima po, we all want contentment and satisfaction. Kaya po, pag tinignan ho natin yan, sabi ni Apostol Pablo, naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na ang magutom, and yet, satisfied ako sa Panginoon. Kontento ako sa Panginoon. Yes, we all want these things, but few of us experience them on a regular basis. Itong 5 na sinabi ni Apostol Pablo ay gustong maranasan niya ng lahat. Lahat ng mga Kristiyano. And yet, our anxiety level rises higher and higher. Maraming Kristiyano po, kahit na matagal ng Kristiyano, yung anxiety nila, yung pangamba nila, ay lalong tumataas, dumarami. Worries multiply. Cares increase. Irritation often invades, making us feel resentful and confused. Anak ba talaga ako ng Diyos? Ako ba talaga ay Kristiyano? Mga kapatid, ang sagot po sa Filipos chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin. So sa makatuwid po, itong lahat na nangyayari sa buhay natin, ang sagot po, manalangin. Ang sagot po, lumapit sa Diyos. Upang magtagumpay sa buhay pananampalataya, upang magtagumpay sa buhay Kristiyano, lumapit palagi sa Panginoon, pagtibayin, paglalimin ang buhay pananalangin.
At sabi po sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tuwing na nalangin po tayo, ito po yung panahon palagi na nakikipag-isa tayo sa Panginoon. Ito yung panahon na laging binibigay natin yung bigat natin sa Panginoon. Ang tanong po, anong panalangin o how prayer can be effective? Kung atin pong pupuntahan ang prinsipyo ng Panginoong Jesus, Jesus makes 3 strong statements, all of them negative, as He suggests a plan to follow if we want a satisfying and God-honoring prayer life. Number 1 po, don't be hypocritical. Tingnan ko po ano yung mga synonyms ng hypocritical. Pretending, mapagkunwari, hindi totoo, not genuine or genuine, lying, dishonest, insincere, deceptive. So yan po yung mga, kapag nanalangin, sabi ng Panginoong Jesus, wag mong dadayain. Dapat totoo yung iyong pananalangin. Ano sabi po sa Matthew chapter 6, verse 1 and 2, verse 5 and 16, ganito po yung verse 1, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Sa verse 5, kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin, nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Mga kapatid, hindi po lahat ng nanalangin ay totoo. Ano po ang bilin sa atin ng Panginoon? Kapag nanalangin tayo, huwag tayong pakunwari. Kapag may mga tao nakakita, tataas tayo ng kamay o kaya may paiyak-iyak pa tayo. Noon pong sa panahon ng Panginoong Jesus, sinabi niya na ang mga leader ng religious group ng Israel noong mga panahong yan, nanalangin sa nakikitang ng tao. Tama po. Pero sabi ng Panginoon Jesus, huwag kayong tumulad sa kanila. Huwag kayong gumaya sa kanila. Kaya naman po, tayo po hindi naman ibig sabihin, manalangin tayo dyan sa kanto, pumunta tayo dyan sa harapan, at sasabihin mo, mananalangin ako. Ang panalangin po, malalim ang kanyang gampanin sa buhay ng individual. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala, sabi ng Panginoon Jesus. Sa verse 6, ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At ang iyong Ama na nakikita ng ginagawa mo sa lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa makatuwid po ba, lagi na lang tayo sa kwarto sa room na lang natin mananalangin? Hindi po ang ibig sabihin nun. Gusto lang bigyan ng emphasis ng Panginoon na huwag tayo maging ipokrito sa pananalangin. Pag nanalangin ka, dapat taos sa puso. Dapat totoo ang iyong mga sinasabi sa Panginoon, sa iyong panalangin. Dapat tama ang iyong puso. Pangalawa po, una, don't be hypocritical. Number 2, don't use a lot of repetition. Sa Matthew chapter 6, verse 7, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya.
Alam po natin yan. Lagi ho nating nababanggit yan sa pag ang topic ay panalangin. Huwag masyadong mabulaklak na pananalita. Yun ibig sabihin ng Panginoong Jesus. Huwag yung paulit-ulit na salita. Katulad ho, ang tinutukoy ng Panginoong Jesus yung mga hentil, ito yung pag nanalangin sila, paulit-ulit. Paulit-ulit. Ano na nga parang kung maririnig mo itong mga to, ay pwede mo nang isulat kung ano yung lagi mo naririnig sa kanila. Tayo po mga Kristiyano, minsan ganun din. Pansinin po ninyo, yung mga Kristiyanong nanalangin, parang yung panalangin ng isa, parang kapareho lang din, parang inuulit-ulit lang din. Yung panalangin niya nung nakaraan, same lang din. Ano pong gustong ipaabot sa atin ng Panginoon? Diretso po tayo. Dahil po ang relasyon natin, diretso sa Panginoon, diretso din yung ating pananalangin bilang isang anak niya. Although, kapag ikaw magulang, kapag ikaw ay pinupuri ng iyong anak bago siya humingi, nakakatuwa. Pero alam mo na yan, di ba? Pag pinupuri ka ng anak mo, sabi niya, Mami, ang ganda-ganda mo, o kaya ay, Daddy, ang pogi-pogi mo. Tapos maya-maya pala kasunod ay pahingi. Minsan, ganito po tayong mga Kristiyano. Binubulaklak-bulaklak pa ho natin yung ating mga salita sa pananalangin. Ito po ba ay tama? Hindi ho naman natin sinasabing mali. Ang sinasabi ho ng salita ng Panginoon, huwag ka nang paligoy-ligoy o paulit-ulit na sinasabi. Dumiretso kang humingi sa Panginoon. Pangatlo po, number 1, don't be hypocritical. Number 2, don't use a lot of repetition. Number 3, don't harbor anything against another. So, don't harbor anything against another. Ang ibig sabihin po niya, to continue to feel negative emotions such as anger, dislike, or hatred for someone or something. Kapag ikaw ay nananalangin, dapat wala yung emotion na lagi kang galit sa iyong kapwa. O kaya, inis ka sa iyong kapwa. Lalo na pag worship service o kaya prayer meeting, ayaw kong katabi to, kaya ikaw lilipat. Mga kapatid, bilin ho sa atin ng Panginoon, don't harbor. Ibig sabihin niya, huwag kang magkaroon ng feeling negative palagi sa puso mo, sa iyong kapwa, sa ibang tao, kapag ikaw ay mananalangin. Tama ang iyong relasyon sa iyong kapwa, tama ang relasyon sa Diyos. Sabi po ng verse 14 ng Matthew chapter 6 hanggang 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Verse 15, ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Tatlong bilin ng Panginoon na pwede ho nating laging isipin kapag tayo po'y nanalangin. Huwag tayong mapagkunwari sa pananalangin ho natin. Ang tinutukoy itong pananalangin, individual na ikaw ay nanalangin, dapat huwag kang mapagpakunwari. Pangalawa, ay huwag kang gumamit ng mga salitang hindi naman nakailangan sa pananalangin. At pangatlo, tama ang relasyon mo sa iyong kapwa, sa iyong kapitbahay, sa iyong kamanggagawa, sa iyong kapwa Kristiyano. Wala kang galit, wala kang sama ng loob, wala kang namang kinikimkim na negative emotion. Mga kapatid, sa pananalangin po natin, individual, dapat i-check po natin ang ating motibo, bakit tayo nananalangin. Sabi po ng salmista, kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Mga kapatid, ikaw at ako lamang ang nakakaalam kung ano ang kondisyon ng puso mo sa harapan ng Diyos. Ikaw,
at ang Diyos ang nakakalam. Sabi po ni Dr. Barnes o Donald Barnhouse, malabo na talaga yata ang mata ko prayer changes nothing. God does the shaping, the changing. It is He who is in control. Prayer changes me. When you and I pray, we change. And that is one of the major reasons prayer is such a therapy that counteracts anxiety. Kaya po mga kapatid, tama po yung sinabi niya. Walang ibang paraan para matakasan natin ang kabalisahan. At tama po ang sinabi po sa Filipos. Kapag ikaw ay mayroong kabalisahan sa buhay, panalangin ang tugon. Lumapit sa Diyos. Ulitin po natin yung Filipos chapter 4 verse 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Tingnan po natin. Ito po yung katugunan. Sa damdamin na mayroon ka ngayon, na nahihirapan ka ngayon, natutuwa ka ngayon, manalangin, magpasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Strengthening your grip on prayer. Mga kapatid, ang panalangin ay isang pribilehiyo na binigay ng Diyos sa individual na kanyang mga anak. O sa bawat isa sa atin na lahat ay kumilala sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Nawa po lumago ang ating buhay pananalangin. Tama ang ating puso. Tama ang ating paglapit sa Panginoon. Tama ang ating pananalangin sa Panginoon. Strengthening your grip on prayer. God bless po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amang banal, tunay po na wala kaming magagawa. Kung wala ka sa buhay namin sa araw-araw. Patawarin mo po kami kung sa araw-araw kapirasong oras lamang ang nailalaan namin sa iyo. Kaya punong-puno kami ng mga alalahanin, ng bagabag, ng takot, mga bagay na siyang kumokontrol sa amin na dapat sana ay ikaw ang siyang may kontrol. Tulungan mo po kami na maging panalanginin. Tulad po na napag-aralan namin, walang ibang pwedeng magbigay sa amin ng tunay na kapayapaan, kundi ikaw lamang na aming Diyos. Maging sa mga kapatid po namin na nasa ibang bansa, nakikinig online, Lord, panalangin po namin. Tulungan mo kami na lalo pong dumulog sa iyo, lumapit sa iyo, at patuloy na manatili sa iyo pong presensya. Salamat po sa iyong lingkod na ginamit sa umagang ito. Salamat po sa iyong salita na amin pong pinagbulayan, paalala kung gaano kahalaga ang buhay panalangin. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na hindi pa tapos sa amin pong mga buhay, na laging kumikilos, nagpapaalala, nagtuturo sa amin. Kaya hayaan mo po na sa umagang ito, Ama, ay patuloy ka naming purihin, patuloy ka naming sambahin, patuloy ka naming luwalatiin, dahil ikaw ang Diyos namin, na kailanman hindi kami iniiwan, ni pinababayaan man, kahit sa panahon na kami ay nagkukulang, kahit sa panahon na kami po ay nanlalamig. Maraming salamat po dahil minamahal mo kami ng labis, ng walang kondisyon. Purihin ka po, Ama. Marapatin mo po na patuloy ka naming maranasan sa amin pong mga buhay. Salamat po, pinupuri ka namin
Sinasamba namin ang iyong banal na pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga tao nilalang, at ng tanan sa kalangitan. Amen. Marapatin mo po, aming Ama, na sa pagtataas ng kamay ng iyong lingkod ay tanggapin ng bawat isa ang basbas at bendisyon na nagbubuhat po sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kapayapaan, kasaganaan, kalakasan, pag-iingat, karunungan mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.